Magandang tanghali mga dre, nandito na naman tayo sa isa na naman nating vlog for today. Ito na naman si Dennis, ang inyong lingkod. At meron ulit tayong skip the dishes ngayong araw na to mga dre. Ang shift natin ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. At ngayon ay 1:57 na, so meron na lang ako 3 minuto at magsisimula na yung shift natin mga dre. So tayo na, let's go mga dre! At yun nga mga dre, bali ngayon nga ay skip the dishes time na naman tayo. Meron tayong 4-hour shift at ngayon ay araw ng linggo. So mga dre, sa video na to, bali meron akong decision na gagawin at ang decision na to ay ang tinatawag kong make or break. So iniisip ko na kung napapanood nyo dati kong mga video mga dre ng skip the dishes, parang nitong recently humina na ang skip the dishes, humina na ang food delivery. Nung huli nga isang beses lang, parang huli kong vlog, isang order lang ang nakuha ko at wala na after noon So iniisip ko mga dre, ito na yung tinatawag kong make or break. So ngayong 4 na oras na shift natin, napagdesisyonan ko mga dre na kapag hindi pa rin tayo kumita ng maayos o maganda sa araw na ito, ay malamang ito na magiging kahuli-ulihan kong skip the dishes o food delivery vlog mga dre. Kasi explain ko na lang siguro sa inyo mamaya kung bakit ko napagdesisyonan na ito na siguro yung magiging uli. Pero sabi ko nga, make or break, kung maganda naman nakita natin ngayon, tuloy ang ating food delivery mga dre. So hindi ko pa naman tinatapos ang usapan, ika nga. So ang magdedesisyon ngayon kung ito na ba ang huli nating food delivery, hindi lang sa vlog kundi sa totoong buhay din, kung ito na magiging huling food delivery natin o hindi, at kung ano magiging susunod kong plano kung hindi na ako magpo-food delivery, ay siguro mabanggit ko na rin sa inyo siguro mamaya. Pero ika nga ay tingnan natin kung anong mangyayari mga dre. So yun, mukhang nagsimula na yung shift ko mga dre, at tingnan natin kung makakakuha tayo ng order ngayong araw na ito ng maganda dahil sabi ko nga, this is a make or break para sa ating food delivery. Okay mga dre, lumipat tayo ng pwesto dito sa plaza ulit at tulad nga na binabanggit ko kanina, pasensya na kayo kung medyo magulo pa yung pagkakasabi ko pero ang ibig ko sabihin kasi dun sa sinasabi kong make or break mga dre is itong shift natin ngayong araw na ito, which is 4-hour shift sa skip the dishes. Ito yung magdidikta sa akin kung itutuloy pa ba natin ang food delivery sa mga susunod na panahon. Kasi kung katulad ng binanggit ko kanina, kung maaalala nyo, yung huli kong food delivery, inabot lang ako ng isang order lang mga dre ang nakuha ko sa buong shift Actually hindi naman buong shift kasi parang tinigil ko na after an hour before nung shift ko is tumigil na ako kasi nga wala talaga ako makuha ang order mga dre. Nung araw na talagang dismayado ako dahil nga wala halos akong kinita isa lang ang kinita natin. So ngayon napagdesisyonan ko na at nabanggit ko na rin sa asawa ko to na parang kung ganito lagi mga dre ang mangyayari sa food delivery, parang lugi na tayo nasasayang lang kasi yung oras, nandito ako sa labas, alam niyo, sa halip na nagpapahinga ako. Kumbaga parang hindi nga siguro masyado malakas agad kasi usually nakatigil lang naman ako sa isang lugar. Pero syempre yung oras mga dre, kumbaga parang ipinagpapahinga ko na lang sana pero ginagawa ko pa rin to. Dati magandang side hustle pero sa ngayon hindi ko alam mga dre So ngayon kung magiging maganda ang delivery natin ay tuloy ang ating food delivery. Pero kung matutulad din lang ito dun sa dati na mga nakalipas na talagang napakatumal mga dre, siguro ito na nga siguro yung kumbaga parang time na para tumigil na tayo sa pag-food delivery. At binanggit ko rin sa inyo kanina kung ano yung magiging future So syempre mahirap din naman mga dre yung wala kang side hustle So kung ano man ang gagawin nating side hustle aside from food delivery ay siguro yun naman na susunod ko ipapakita sa inyo, o kung ano man ay plano, kung ano man yung magiging plano natin, kung ititigil man natin ang pag-food delivery, babanggitin ko rin naman sa inyo mga dre kung ano. So ngayon ay simula na ng shift ko at hanggang matching you to orders pa rin ang lumalabas dito. So maghihintay-hintay lang tayo mga dre tulad ng dati. Nakagawian na, hintayin lang natin kung may papasok na order. Hintay tayo mga dre. A few moments later. Ayan mga dre, binigyan tayo ng skip the dishes first order. Mabilis yata sila ngayon So ito ay $9.61 at yun nga lang 9.9 kilometers din ang biyahe So siguro itong isang to tanggapin na natin mga dre. Okay, tayo na.
Dito na tayo mga dre sa Congee House Restaurant. Diyan natin kukunin yung order. At okay, let's go mga dre. I gotta pick up first, skip the dishes. 2688. Thank you. Okay mga dre, nakuha na natin yung ating first order at i-deliver na natin to. Let's go. Okay mga dre, nandito na tayo at ang sabi dito sa notes niya ay tumawag daw sa kanya for hands off. So bibigay ko sa kanya, pero kailangan ko siyang tawagan. Sige mga dre, bigay ko muna sa kanya tong pagkain niya. A few inches later. Yun mga dre, first order done. Tapos natin isang order na yon. Malapit lang tong apartment to na pag-deliveran ko, no? At malapit lang to sa tinitira namin, dun lang sa kabilang kalye yung amin tinitira namin. At pagka naglalakad kami ni Lottie, dumadaan kami dito, ano, minsan din dyan din siya pumupupo, ano. Ay, natapos ang isang order, walang kasunod. Kailang yan, maghintay pa tayo, maaga pa naman, 2:47 pa lang ng hapon. Napakainit ngayon mga dre, sobrang init. Sabi sa weather network is ngayong araw na to is 33 degrees Celsius, plus may humidity pa, no? So hindi ko alam kung anong humidity, hindi ko na napansin, pero yung 33 degrees Celsius na yan mga dre ay napakainit na yan dito, no? Sobrang alinsangan ng panahon. Tayo ng second order. Bali alis na tayo dito kasi ano to private parking. Nakiparada lang tayo kasi binigay ko, inabot ko na doon sa may-ari yung kanyang pagkain, ano. So let's go mga dre, lipat tayo ng pwesto. At yun nga mga dre, nakalipat tayo dito sa pwesto ko kanina, ano, nung bago tayo naghihintay, bago sa first order. At wala pa rin tayong order na second, ano. Tingnan natin kung makakakuha pa tayo, hindi ko alam kung paano. Pero habang naghihintay nga pala mga dre, naalala ko, meron nga pala akong lotto ticket, ano. Nag-check ko yun nung isang araw, tumama yun ng $20. So mabuti pa, habang naghihintay may malapit na lot outlet dito, tumaya na rin tayo. Ang taya dito is yung Lotto Max plus with Anchor yon, at 649 with Anchor, bali $10 lang yon mga dre. So kung tataya natin ay Lotto Max with Anchor tsaka yung 649 ay meron pa tayong $10 na extra, no? So sige, tumaya na lang muna tayo sa Lotto mga dre, baka sakaling maging milyonaryo naman, matigil na natin tong food delivery na to, no? Let's go mga dre. Ayun, so mga dre, nung paalis na tayo, bigla namang may pumasok na order. Ito ay bali apat na stops. Pwede na natin kunin to, kaya lang $12 lang mga dre, 9.4 kilometers. Mamaya na lang pala tayo tumaya sa Lotto, gawin muna natin to. Let's go tayo mga dre. I'll pick a first tip. 1964. Thank you. Thank you.
Can I pick up for Skip? 7823. Thank you so much. Ayun mga dre, bale may nakuha tayo kaninang isang order pero multi collect, so dalawang delivery yung ginawa natin. Yung isa ay kinuha natin sa Habib's Corner at yung pangalawa ay kinuha natin sa Baby Walk. Pero ang binayad lang sa atin dun sa multi collect na yun is $12 something. And then after ko na deliver yung dalawang order na yun, may pumasok ulit pero around $4 lang itong Mary Brown's Chicken. Tapos medyo nahirapan pa ako dito mga dre kasi yung walang binigay na bus code, ano, dun sa notes niya walang bus code. So ang ginawa ko is tinawagan ko yung customer, tapos sabi niya hindi gumagana yung bus code. So sabi ko, paano ako papasok sa building kung walang bus code? Sabi niya bababa na lang siya. So bumaba siya, inabot ko sa kanya yung order, ano. So far ngayon ay nakaka 4 orders na tayo mga dre. So far so good. Hindi kalakihan yung mga order na yun. So bali $12 plus $4 yung isa, so around $16-17 yung kinita natin mula nung first order na yun, ano. So of course maghihintay ulit tayo ng susunod pang order. Anong oras na ba? Time check natin mga dre, 4:12 na ng hapon. So meron pa tayong around 2 roughly 2 hours, ano. Okay, malis na tayo dito. Hanap tayo ng mapupwestuhan para okay na okay tayo at hindi tayo masisita, no. Alright. Pwesto natin. Dito na naman tayo sa may plaza. Kanina bala ko sanang tumaya sa loto, pero dahil nga nung supposed itataya na ako, biglang pumasok yung order. Di na ako nakataya mga dre. Siguro mamaya na lang, ano, pag bago ako umuwi, pagkatapos nitong shift ko, saka na lang ako tataya sa loto. Kasi parang kung hindi ako nagkakamali, $80 million ang ano ngayon mga dre, ang jackpot sa Lotto Max. Mali nyo, swertihin tayo, diba? Hindi tayo suswertehin kung wala tayong taya. Kung magiging milyonaryo tayo, hindi na tayo mag-delivery mga dre, ano. Baka iba na yung mga binablog natin ng mga panahon na yun pag tumama tayo sa Lotto. Siguro mga trip na, mga around the world, ganyan. Hindi naman masamang mangarap mga dre, ano. Libre lang naman ang mangarap Kaya lubos-lubusin na natin, ano. Tsaka ngayon nga pala mga dre ay sobrang init talaga, no? So kanina nung nagsisimula ako ng shift ay 33 degrees ang sabi dun sa temperature. Pero nung napasilip ako kanina nung papunta ako dito ay 37 degrees na pala mga dre. Kaya pala sobrang alinsangan talaga ng panahon, ano? Ito yung paboritong spot ko dito kasi nasa ilalim ng lilim ng puno, kaya kumbaga medyo okay, hindi yung nainitan sa sakyan. Kasi alam nyo mga dre, kahit italikod ko sa sikat ng araw yung pagpapark ko, kung nakabilad din naman tayo sa araw, mainit din talaga. So pag nasa ilalim tayo ng puno, okay, presko, no? May hangin naman, kaya lang talagang sobrang init nga lang talaga mga dre, ano. Ano ko na lang huwag tayo magkasakit kasi pag nabiyahe ako, binubuksan ko yung AC. Tapos syempre lumalabas tayo, paglabas mainit, papasok ulit AC. So sana lang mga dre, huwag tayo magkasakit, ano. Hindi tayo pwede magkasakit dito sa Canada mahirap na. Free nga yung healthcare, ano, pero syempre sino ba naman na may gustong magkasakit mga dre, di ba? So mahirap 'yon, yung makakapagtrabaho, ganyan. Tsaka mahirap talaga yung may sakit. Alam niyo naman 'yon, ano? Mabuti na yung malakas tayo, nakakapagtrabaho tayo, kumikita tayo ng pera at walang aberya sa buhay natin, ano? At yun na nga. 4 pa lang yung ating order mga dre. Maghihintay na ulit tayo. 4:25 na mula nung umalis ako kanina sa pinagdeliveran ko papunta dito.
for 25 na mga 15 minutes drive din, ano. Okay lang naman yun kasi yun usually ang mga pagka ako na nagde-deliver, yan ay mga private parking area, ano. So baka mamaya dumating yung may-ari nung parking spot, kaya umaalis tayo doon. Okay, so hintay-hintay ulit mga dre. Okay, wala nang tayong magagawa at yan talaga ang parte ng buhay natin sa pagiging isang food delivery driver. Okay, ayan mga dre, meron ulit pumasok na order. This time it's $9.33 pero 12 kilometers naman. Diyos Maria Joseph, Ginza Sushi Express. Alrighty, kunin na rin natin kesa wala. Let's go. Gotta pick up first skip. 5020. Thank you. Have a good day. Biyahe tayo ng biyahe mga dre, wala na pala tayong gasolina. Pakarga muna tayo. Papakarga lang naman natin karga natin ng 20 full tank. $20 lang mga dre. Pasok yan, may laman yan kita mo tama ng 20 full tank. Kanong gas ngayon? $27. Okay, sige mga dre. At yun mga dre, nandito na tayo sa Go Station ulit. At sabi ko nga sa inyo, ito ay walking distance na lang dito sa apartment namin, ano. Natapos na ang shift natin. Actually hindi pa naman siya tapos, 5:48 pa lang. Pero lumabas na dun sa app yung end shift now. So feeling ko wala na rin naman papasok na order, kaya in-end shift ko na, no. Sasabihin ko nga pala sa inyo kung magkano ang kinita natin ngayong araw na ito. So in total mga dre ay kumita tayo ng 35.89 cents, ano. So 35.89 cents in 4-hour shift. At ang order natin ay, nakailang order ba tayo ngayon? 4 orders, actually 5 orders kasi yung pangalawang order natin is multi-collect, ano. So dalawang order yon. So in total actually naka 5 order din tayo mga dre sa araw na ito. At syempre babanggitin ko na rin ngayon sa inyo kung ano ba talaga ang verdict, ano, sa sitwasyon natin, kung itutuloy pa ba natin ang food delivery. Dahil sabi ko nga sa inyo sa umpisa ng vlog natin, ano, itong araw na to ang magiging basihan ko kung mag-food delivery pa ba tayo in the future o hindi na, no. Kasi para lang ma-refresh kayo ay dahil nga nung itong mga nakalipas na weekends ang baba ng kinikita natin lagi sa Skip the Dishes, ano. So dahil diyan ay napagdesisyonan ko na mga dre. Actually habang nagda-drive ako, syempre nagmumuni-muni din ako, ganyan ng iniisip ko, ano ba talaga ang gagawin, ganyan, ano ba talaga magiging decision ko. At
ngayon nga natapos ko na yung shift at based doon sa kinita natin sa loob ng 4 na oras ay napagdesisyonan ko mga dre na siguro hindi na ako mag food delivery muna sa ngayon, ano. Hindi ko alam kung ito ba final na decision na, pero sa ngayon dahil nga sa nangyayari ay ayun, ano, titigil na muna tayo sa pag food delivery. So, yun mga dre, yung decision ko habang nagda-drive ako around the city, ano, dahil sa dito sa food delivery na to, ay iniisip ko, ano, kung worth it pa ba ang mag-drive, ano, ang pag-deliver ng pagkain. Pag-isip-isip ko mga dre, may dalawang reason, ano, kung bakit naisip ko na wag na lang o itigil na lang muna natin ang pag-food delivery. Unang reason ko mga dre is yung kababaan ng kita nga, ano. So, katulad ngayon, kamukha ngayon, ano, imagine niyo mga dre, 4 na oras tayong nag-drive. Actually, 4 na oras tayo na sa shift na to, pero kumita lang ako ng $35. So, kung i-divide nyo yun sa 4 hours, ibig sabihin, per hour, ni wala pang $10 kasi $10 per hour. So, 4 na oras yun. So, kumikita lang tayo ng less than $10 per hour sa shift na to. $35 in 4 hours, hindi worth it, ano mga dre. So, yan yung unang reason kung bakit. At pangalawang reason na masasabi kong dahilan kung bakit hindi na rin nga muna tayo mag-food delivery is yung batas na nagbago doon sa scheme ng food delivery, ano. So, napansin ko mga dre, kasi dati sa Skip the Dishes merong tinatawag na top up, which is meron kang minimum base pay doon sa bawat order mo. So, kung di ako nagkakamali, it's around $6.50. So, kung mababa yung mababa yung bayad ng customer, hindi siya nag-tip, ang ginagawa ng Skip the Dishes dati ay tina-top up niya yan para maging $6.50. So, pinakamababang kita mo sa isang order is yun nga, $6.50. Pero ngayon, for example, ngayon, ano, meron tayong order na $4.50 lang. Although 2 kilometers lang yung distance ng lugar, pero kumita lang tayo ng $4.50. Ang nakita ko is tinanggal nila yung feature na yon ng Skip the Dishes, which is yung top up nila, no? At ngayon may makikita ka mga $3 ang biyahe per order, $4 like this. Pero nyo, yung multi-collect natin, 2 order yon, pero kumita lang tayo ng $12. Oh, tama ba? Yeah, $12.45. So mababa na yung kita, nawala pa yung top up ng Skip the Dishes. So parang para sa akin, hindi ano na yun parang hindi na yun makatarungan ba mga dre, ano. Yun na nga lang yung kumbaga parang alam mo na sa bawat order mo dati meron ka $6.50. It doesn't matter kung gaano kalayo, kung 2 kilometers lang yan o kahit 1 kilometro lang yan, ano, alam mo meron kang kikitain ng $6.50. At malaking bagay yun, ano. Kung i-compare mo siya sa $3 order o $4 order, yung $6.50 na yun, okay na yun, ano. So nawala na yun, kaya yun na rin yung isa sa dahilan kung bakit nag-decide na ako na siguro stop muna tayo sa food delivery, ano mga dre. Hindi naman ibig sabihin ng mga dre ay hindi na tayo magba-vlog, ano. So ang mawawala lang naman is yung vlog natin sa food delivery, dahil nga hindi na muna ako mag-food delivery dahil tigil ko na nga siya, no. Meron siguro marami pa naman tayong pwedeng i-vlog, ano, like for example sa mga camping, mga pagka mamamasyal kami, ganyan. Marami pa, ano. Yun nga lang, ito mawawala na yung ating food delivery dahil nga sa mga pangyayaring ito. At dahil nga dito, ano, so closing na tayo sa food delivery mga dre. Salamat sa Skip the Dishes. At kahit papaano, ano, malaking bagay din naman yung mga kinita natin. Naiipon natin yan mga dre, ano. Malaking bagay yon kahit papaano. So ngayon, hanap na tayo ng ibang extra kung meron man. At yun mga dre, dito na rin siguro magtatapos muna ang ating vlog mga dre. At magkita-kita na lang tayo sa susunod kong vlog. Lagi tayo mag-iingat, lagi tayo magdasal, maging okay sana ang bawat isa sa atin. As usual, kita-kits next time mga dre. Salamat and goodbye muna sa inyong lahat mga dre.